Nagbubukas ang pelikula sa loob ng isang garahe sa Hoboken, New Jersey, kung saan pinupunasan ng mekaniko na nagngangalang Frank Leon ang mga larawan ng kanyang namatay na mentor. Mukhang nire-renovate ang lugar pagkatapos ng mahabang panahon ng kapabayaan. Maayos niyang nililinis ang lugar at nakakaramdam ng pagmamalaki sa paligid, halata na may malalim siyang emosyonal na koneksyon sa garahe. Maya-maya ay binisita siya ng isang magandang babae na nagsasabing may mga problema siya sa kanyang sasakyan. Sumagot si Frank na maaari niya siyang tulungan ngunit hindi siya pinansin nito na nagsasabing kailangan niya ng isang eksperto. Parang insulto ito pero halatang sinusubukan nitong makipagkulitan sa kanya. Ang magandang babae pala ay si Melissa na matagal ng kasintahan ni Frank. Ang kanilang pag-uusap ay agad na napalitan ng matamis na paghahalikan, pagkatapos ay pinalitan niya ang langis ng kotse niya. Maya-maya ay lumabas ang dalawa at hindi nagtagal ay dumating sila sa isang lokal na parke, kung saan naglaro ng football si Frank kasama ang ilang mga bata sa distrito habang si Melissa ay masayang nanunood. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng inaasahan dahil si Frank ay naglalaan ng oras sa koreksyonal na pasilidad ng Davao, isang mababang kulungan ng seguridad kung saan nakakulong ang mga taong may maliliit na pagkakasala. Nasa Cubao siya ngayon at kailangan na niyang bumalik sa pasilidad sa lalong madaling panahon, kaya naman mabilis na nagmaneho si Melissa at hinatid siya sa Davao na nalulungkot. Pagkatapos ay malalaman natin ang dahilan ng kanyang pagkakakulong, sinalakay niya ang isang grupo ng mga tao na umatake sa kanyang mentor, bilang resulta ay inaresto siya at dinala sa koreksyonal na pasilidad ng Tondo upang gumugol ng maikling pagkakakulong. Gayunpaman, nang ang kanyang mentor ay nagkaroon ng malubhang sakit, hiniling ni Frank sa warden ng Tondo na payagan siyang bisitahin ito sa ospital. Ang kanyang kahilingan ay tinanggihan kaya si Frank ay walang pagpipilian kundi ang tumakas sa pasilidad. Ito na pala ang huling beses na makakasama niya ang kanyang mentor dahil namatay ang matanda ng araw ding yun. Nang bumalik sa Tondo ang balisa na si Frank, inulat niya ang masamang pagtrato ng mga empleyado ng bilangguan sa mga bilanggo nito sa media. Naging dahilan nito upang ma-demote ang warden, habang si Frank na lumabag sa seryosong mga tuntunin sa pamamagitan ng pagtakas ay kailangang harapin ang karagdagan na 5 taon pang pagkakakulong. Ngunit dahil sa kanyang magandang pag-uugali, agad siyang inilipat sa koreksyonal ng Davao. Siya ngayon ay may humigit kumulang na lang na 6 na buwan na natitira bago siya muling maging isang malaya. Habang naglalakad si Frank sa loob ng Davao, makikita natin siyang maayos ang pakikitungo sa lahat ng mga gwardya at mga bilanggo. Lahat sila ay mahal siya, at hindi siya gumagawa ng anumang problema para sa sinuman kung hindi kinakailangan. Sa kasamaang palad ng gabing yun, ang mga bagay ay nagsimulang hindi maging maganda para kay Frank na malapit nang matapos ang sentensya. Isang grupo ng mga pulis ang dumating sa Davao at agresibo na pumasok sa kanyang selda. Si Frank ay walang kabuluhan na nilagyan ng posas at kinaladkad palabas habang ang mga gwardya ng Davao ay walang magawa. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng mga pulis na ililipat na siya ng ibang bilangguan, nang sabihin ni Frank na hindi siya binigyan ng anumang paunang abiso. Ang mga lalaki ay walang awang sinabi sa kanya na ganito ang ginagawa nila. Makalipas ang ilang sandali, ang naguguluhan na si Frank ay ipinasok sa isang van at dinala sa isang mataas na kulungan ng seguridad na tinatawag na gateway. Ang pasilidad na ito ay pinamamahalaan ng isang malupit na warden na nagngangalang Drumgold na bumati sa kanya pagpasok niya sa loob, at laking gulat ni Frank nang makita niya ang lalaki na ikinatuwa naman ng warden. Si Drumgold pala ang namamahala sa koreksyonal ng Tondo. Ang parehong tao na hindi nagpahintulot kay Frank na lumabas ng isang oras para makita ang kanyang mentor. Di nagtagal, dinala si Frank sa kanyang selda at inisa-isa ang mga mahigpit na patakaran ng headguard na si Meissner. Galit siyang naglakad papunta sa kanyang selda, ngunit agad siyang tinawag upang makipag-usap sa warden. Nagkaharap ang dalawa at sinabi ni Drumgold kung paano niya hinintay ang araw na ito sa loob ng mahabang panahon. Mula nang lumipat si Frank sa ibang kulungan ay kinailangan ni Drumgold na harapin ang napakalaking pagsubok. Ang dati niyang malinis na reputasyon ay nawala at siya ay inilipat sa gateway. Nainis si Frank dito at sumagot na kung ano man ang pinagdadaanan ni Drumgold ay dahil sa sarili niyang mga aksyon. Kung pinahintulutan niya sana siya ng isang oras upang bisitahin ang kanyang mentor, ang mga bagay ay hindi mapupunta sa direksyon na iyon. Gayunpaman, muling inulit ng warden na siya ang lumabag sa batas ngunit siya ang nagdusa para dito. Sumagot si Frank sa pagsasabing nagdusa rin siya, dahil binigyan siya ng karagdagang 5 taon sa kulungan. Sa medyo masamang paraan, inanunsyo ni Drumgold na hindi pa matatapos ang pagdurusa niya. Pagkatapos ay pinahirapan siya sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang mga damit,
Sinabihan siya na pumasok sa isang transparent na silid na may laman na kainahinala na puting gas na ginawa sana para pumatay ng mga insekto na may dalang sakit. Sinabihan siya ng gwardya na pigilan niya ang paghinga niya sa loob ng 30 segundo dahil ang gas na ito ay masyadong mapanganib kapag nalanghap, ngunit gaya ng inaasahan ay nakialam si Drumgoole at hinayaan niya si Frank na manatili sa loob ng karagdagan na 30 segundo. Sinubukan ni Frank na pigilan ang kanyang paghinga, ngunit sa huli ay umubo siya at nakalanghap ng matindi. Ang warden ay pinatanggal lang ang gas nang mapaupo na si Frank sa sahig. Kinabukasan ay lumabas si Frank sa bakuran at nakilala ang ilan sa iba pang mga bilanggo. Ang isa sa kanila ay nagngangalang Chink na pangunahing bully sa bilangguan at siya ay inutusan na gawing impyerno ang buhay ni Frank. Sinubukan niya siyang pukawin sa pamamagitan ng paglabas ng kutsilyo, ngunit nakita ito ng head guard na si Meissner at hiniling na ibigay niya sa kanya ang armas. Mabilis itong itinago ng isang grupo ng mga tauhan ni Chink na nasa tabi niya. Kaya naman hindi nakahanap si Meissner ng anumang katibayan ng kanyang maling gawain kahit na sinuri na niya ang mga suot ng bully. Pagkatapos ay lumingon siya kay Frank at tinanong siya tungkol dito gayunpaman, ang ating bida ay hindi gustong gumawa ng anumang gulo kaya sinabi niya na wala siyang nakita. Nang maglaon habang naglilinis siya ng sahig ay nilapitan siya ni Dallas, isang bilanggo na nakasama niya sa tondo. Sinusubukan itong tumakas sa bilangguan at hinihiling sa kanya na tulungan siya na gawin ito. Ngunit hindi siya interesado sa mga mapanganib na pakikipagsapalaran at tinanggihan ang alok. Pagkatapos ay dinala siya ni Dallas sa garahe ng bilangguan at ipinangako na makakakuha siya ng trabaho doon, ngunit ang punong mekaniko na si Eclipse ay ayaw ng gulo at mukhang hindi nagtitiwala kay Frank. Sinabihan niya ang dalawang magkaibigan na umalis doon sa kabila ng mga protesta ni Dallas. Maya-maya ay dumating si Melissa sa gateway at kinausap ang mga gwardya na nasa lugar ng reception. Gusto niyang makita si Frank, ngunit sinabi sa kanya ng mga gwardya na hindi niya ito magagawa ayon sa mga bagong alituntunin ng bilangguan. Sa kabutihang palad ay dumating si Meissner at sinabi sa kanya na maayos si Frank. Hinihiling niyang malaman kung bakit siya inilipat sa kabila ng pagiging isang modelong bilanggo, kung saan tumugon si Meissner na ito ay isang nakagawian na paglipat lamang. Sa sumunod na eksena, si Frank ay naglilinis ng isang makinarya nang muli siyang makita ni Dallas na may dala na isang blueprint at plano pa rin na tumakas. Sinabi nito sa kanya na mayroong isang tubo na palabas ng bilangguan na maaari nilang gamitin upang tumakas, pagkatapos gumapang sa tubo ng ilang sandali ay makakarating sila sa mas maliit na tubo na konektado sa bubong. Agad na hindi pinansin ni Frank ang kanyang plano dahil ang tubo ay nagdadala ng mainit na hangin palabas ng pasilidad. Kung makakapasok sila sa loob nito ay pareho silang mapriprito ng ilang minuto. Pagdating ng tanghalian, nakita ng dalawa ang isang lalaking preso na nakaupo ng mag-isa at tumabi sa kanya. Nagsalita ang lalaki na kilala sa palayaw na first base na ayaw niyang maging bahagi ng kanilang grupo dahil kung magiging kaibigan niya sila ay kailangan nila siyang tawagin na second base. Sa oras na yun, nakita nilang sinaksak ng isang preso ang isa pa gamit ang kutsilyo at basta-basta na lang lumayo. Pagkatapos ay sinabi ni Frank kay first base na ang tanging paraan upang makaligtas sa bilangguan na ito ay ang magsama-sama. Isang araw, si Frank at si first base ay nasa bakuran nang sila ay inaya na maglaro ng football kasama si Chink at ang kanyang mga tauhan. Si Frank ay nakapokus ng maigi sa buong laro, siya pala ay isang mahusay na manlalaro. Samantala, pinapanood ni Eclipse ang laro nang magsimulang maging magulo ang lahat, galit na galit siya nang makitang pinagtutulungan si Frank. Kaya't nagpa siya siyang sumali sa laro at ang dalawa ay nanalo. Sa kalaunan ay naging mas malapit sila dahil dito at inaya ni Eclipse si Frank na magtrabaho sa garahe. Kinabukasan ay pumasok si Frank sa kanyang bagong lugar ng trabaho at ang kanyang mga mata ay agad na napako sa isang lumang Ford Mustang. Ito ay napakaganda na kotse na hindi na gumagana, ngunit nag-alok siyang ayusin ito. Sa pagdaan ng mga araw ay nagsisikap siya sa pag-aayos ng kotse, na ipinapakita ang kanyang mga kasanayan at determinasyon. Kasama rin niya ang kanyang mga bagong kaibigan na sina Dallas, first base at Eclipse. Magkasama nilang inayos ang sasakyan at nilagyan pa nila ito ng sariwang pulang pintura. Isang hapon, si first base at Frank ay nasa garahe nang ang huli ay nag-alok na turuan ang kanyang kaibigan kung paano magmaneho. Kinakabahan na sumakay sa sasakyan si first base, ngunit habang nagmamaneho siya sa paligid ng garahe ay lalo siyang nagiging kumpiyansa. Ngunit nakakalungkot dahil hindi niya alam kung saan ang preno at kalaunan ay nagmaneho palabas ng garahe at nakarating sa bakuran. Doon ay nakita ng warden ang pulang kotseng ito at inutusan niya ang mga gwardya na patigilin si first base.
Nagbigay din ito ng perpektong pagkakataon sa warden na isisi ang lahat kay Frank at dagdagan pa ang kanyang parusa. Gaya ng inaasahan niya, si Frank ang nasangkot sa gulo at itinapon sa solitary confinement sa loob ng ilang araw. Hindi rin makatarungan ang pakikitungo sa kanya at binugbog siya ng mga gwardya. Ngunit si Meissner na nag-iisang gwardya na may konsensya ay nagalit nang nalaman niya ang pangyayari kaya pinagalitan niya ang kanyang mga kasamahan. Agad niyang pinalabas si Frank at humingi pa ng tawad sa kanya. Pagkatapos ay dinala niya si Frank sa kanyang selda at binigay sa kanya ang mga sulat ni Melissa. Napag-alaman na ang mga sulat ay hindi binigay sa kanya ng mas maaga dahil sa utos ng warden. Kinabukasan nang bumisita si Frank sa garahe, ang kanyang mga kaibigan ay nanggagalaiti sa galit sa hindi patas na sitwasyon. Si Frank naman ay sinabi sa kanila na kumalma dahil ang kanyang paghihirap ay matatapos na sa loob ng 21 araw. Ipinahayag niya na kaya niyang lampasan ang anumang ibato sa kanya ni Dromgoole ngunit sa kasamaang palad, ang makasalanan na warden ay may iba pang ideya. Gustong gumawa ng dahilan ni Dromgoole para mapasama sa gulo si Frank at mapahaba ang pananatili niya sa kulungan. Ang planong ito ay nag-umpisa ng pahintulutan ni Dromgoole ang mato na si Chink at ang kanyang mga alipores na patayin si First sa gym. Ang punong-puno ng puot na si Frank ay nagmadaling pumunta sa gym at planong patayin si Chink sa pamamagitan ng pambubugbog ngunit sa huli ay kinansela niya ito dahil alam niyang ikukulong siya ng warden sa loob ng ilang dekada kapag nakagawa siya ng anumang krimen. Si Dromgoole na napapanood ito ay nagalit nang napagtanto niyang hindi umepekto ang kanyang plano. Nang mukhang maayos na ang lahat, isa sa mga tauhan ni Chink ay sinaksak si Frank gamit ang isang pansamantalang armas. Ang kaguluhan ay pinutol ng mga gwardya at dinala si Frank sa infirmary. Kinabukasan ay nalaman ni Melissa ang balita at bumisita sa infirmary upang suriin ang kanyang kasintahan. Doon ay binigyan siya ni Dromgoole ng 30 minuto sa loob ng pasilidad ng bilangguan ngunit ilang minuto lang ay inihatid na siya ng mga gwardya palabas. Maya-maya ay binisita si Frank ng isang medyo pasaway na bilanggo na nasa tondo din noon. Ibinunyag niya na siya ay lalaya na kinabukasan at ang unang bagay na gagawin niya pagkatapos makalabas ay pisikal na abusuhin si Melissa. Ipinakita pa niya kay Frank ang larawan ng babae dahilan para magalit si Frank ngunit walang magawa. Nang umalis ang pasaway na bilanggo, nakiusap si Frank sa isang gwardya na hayaan siyang tumawag sa telepono ngunit siya ay tinanggihan. Dahil sa puot at wala ng mga pagpipilian, pumunta siya kay Dallas at hiniling sa kanya na tulungan siyang tumakas sa gateway. Sinabi sa kanya ni Dallas na hindi niya dapat gawin yun dahil 6 na araw na lang ang natitira sa kanyang sentensya, ngunit pinilit ni Frank na magpatuloy at sa kalaunan ay gumawa ng plano ang dalawa. Nang gabing yun ay pinatumba ni Frank ang isang gwardya at tumakbo palabas ng selda, at sumunod naman si Dallas. Dumaan sila sa isang makitid na espasyo at kalaunan ay nakarating sa isang sangandaan. Sinabi ni Frank na dapat silang tumakbo sa kabilang daan ngunit pumayag siyang dumaan sa isa ng iginiit ito ni Dallas. Sa isang nakakagulat na kaganapan, dinala ni Dallas si Frank sa isang bitag kung saan naghihintay si Dromgoole. Ang siraulong warden ay natutuwa ngayon na si Frank ay maaaring mabigyan ng 10 taong karagdagang sentensya para sa pagtatangkang tumakas sa pangalawang pagkakataon. Ipinahayag na inayos pala ni Dromgoole ang buong senaryo na ito upang pukawin si Frank sa pagtatangkang tumakas, nakumbinsi pa niya si Dallas na may habambuhay na pagkakakulong na tulungan siya sa plano kapalit ng mas maagang paglaya. Ngunit tulad ng inaasahan, pinanood ni Dromgoole ang kanyang mga gwardya habang binubugbog si Dallas saka siya itinapon sa isang malapit na puno ng tubig. Pagkatapos ay naglakad sila paalis kasama ang mga gwardya upang pumunta kay Frank, ngunit ang ating bida ay lumaban gamit ang lahat ng lakas na mayroon siya at isa-isang pinatumba ang mga ito. Akmang hihilahin na niya si Dallas palabas ng tubig nang biglang tumayo ang isa sa mga gwardya. Hinawakan nito ang kalapit na kadena at inikot ito sa leeg ni Frank upang subukan na patayin gayunpaman, si Dallas na malubhang nasugatan ay nagpasya na magsisi at tumulong para sa kanyang pagtataksil sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay ng kanyang kaibigan. Kinuha niya ang isang electrical wire mula sa isang fuse sa malapit at inilagay ito sa tubig. Dahil dito ay nakuryente siya gayon din ang gwardya at parehong namatay sa lugar. Kasunod nito ay pumasok si Frank sa opisina ng warden na walang ideya na karamihan sa kanyang mga gwardya ay patay na. Hinawakan niya si Dromgoole at pilit na kinaladkad papunta sa execution room sa harap ng ibang mga gwardya. Doon ay itinali niya ang warden sa electric chair gayon din ang kanyang mga kamay sa switch. Kung siya ay nabaril, ang kanyang kamay ay hihilahin pababa ang switch at ang warden ay makukuryente hanggang sa mamatay. Dumating si Meissner at ang iba pang mga gwardya at pinilit ni Frank si Dromgoole na aminin ang kanyang buong plano gayunpaman,
Kahit na inamin ng warden ang kanyang mga krimen ay ibinaba pa rin ni Frank ang switch. Sa kabutihang palad ay walang nangyari dahil ipinahayag na naputol na ni Frank ang kuryente kanina at nais lamang na umamin si Drumbull. Bilang resulta, ang tiwaling warden ay tinanggal sa kanyang posisyon at dinala sa kustodiya. Pagkalipas ng ilang araw ay natapos na ang sentensya ni Frank, at sa wakas ay pinayagan na siyang lumabas. Nakipagkita siya kay Eclipse sa huling pagkakataon, na nagbigay sa kanya ng tabako bilang regalo ng pamamaalam. Pagkatapos ay inilabas siya ni Kapitan Meissner, at nagbiro si Frank na hindi niya malilimutan ang ngiti ng kapitan. Natapos ang pelikula nang lumabas si Frank sa gateway at niyakap ang kanyang kasintahan. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!